Si Sisa ay lakad-takbong sumagsag na pauwi sa kanyang dampa. Gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi mawari kung bakit sa kanya pa nangyari ang gayong kasawian. Pinangaykayan ng takot si Sisa. Nakita niya ang dalawang gwardya sibil sa kanilang bakuran. Ipinagpatuloy niya ang paglakad na kunway di napupuna ang kawal. Hindi pa siya nakakailang hakbang ay narinig na niya ang tawag ng gwardya sibil. Magdapat ka sa amin. Kung hindi ay igagapos ka namin sa bahay at babarilin. Huwag kang magsisinungaling at mamamatay ka. Hinahanap namin ang iyong anak. Ang malaki ay nakatakas, ngunit ang maliit, saan mo dinala? Mga Ginoo, si Crispin po ay matagal ko nang hindi nakikita. Dinalaw ko po siya kanina sa kumbento, ngunit ang sinabi lang sa akin na, Kung gayon, ibigay mo sa amin ang mga salapi at hindi ka na namin huhulihin. ang mga anak ko po, kahit na naghihirap ay hindi nagnanakaw. Maghalughog po kayo sa aming bahay. At kapag nakakita kayo ng kahit na magkano, ay gawin na ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Kung gayon ay isasama ka namin sa kwartel. Si Sisa ay nasa gitna ng dalawang kawal sa kanilang paglakad. Parang pinagtakluban siya ng langit at lupa. Nalimot na siya ng lahat, pati na ng asawa. At ngayon, si Sisa ay tumatangis at itinatangis niya ang kanyang kaapihan. Upang wag siyang makita, ay tinakpan niya ng pamindong ang kanyang mukha at pikit ang matang lumakad. Ang dupikal ng kampana ay narinig ni Sisa. Yaon ang hudyat ng katatapos na misa. Pinulinan niya ang lakad. Ngunit ang mga tao ay marami na, at siya ang pinagmamasdan. Bawat tinging iukol sa kanya ay nakasusugat sa kanyang damdamin, kaya't patuloy siyang lumakad ng nakatungo. Si Sisay 2 oras na nakakulong sa kwartel. Nakadukmo siya sa isang sulok. Gulong-gulo ang buhok at halos mabaliw sa lalim ng iniisip. Tanghali na nang malaman ng Alperes na nakakulong si Sisa. Ang unang iniisip ng Alperes ay pawalang halaga ang sumbong ng kura. Iyan ay gagagawan lamang ng kura. Kung ibig niyang mabalik ang pera, hihingi niya kay San Antonio. Halos ipagtulakan ng mga gwardya sibil si Sisa na ayaw ng kumilos sa kanyang kinauupuan. Muling lumakad si Sisa patungo sa kanyang bahay. Umakyat ng tahimik. Nilibot ng tingin ang kabahayan na parang may hinahanap at muling nanaog. Naglakad nang di alam ang pupuntahan. Minsan pa siyang bumalik sa kanyang bahay. Nakita niya ang pilas ng baro ni Basilio na nakasabit sa dingding at kanyang kinuha. Minasdang mabuti, ngunit parang hindi napuna ang bahid ng dugo. Kinabukasan, si Sisay makikitang pag-alagala, umaawit at nakikipag-usap sa lahat ng nilikha. Mabilis na nagdaan ang 3 araw na paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng bayan ng San Diego. Naging bukang bibig ng mga mamamayan ang pagdating ni Maria Clara at Tia Isabel. Sa mga usapay nakasama rin ang pangalan ni Padre Salvi. Ayon sa mga manong at manang, si Padre Salvi laging natitigilan at madalas magkamali sa kanyang pagmimisa. Napuna rin nila na nawalan ng ganang kumain ang pari, kaya lalo pang namayat at nanamlay ang katawan. Ngunit ang ipinagtataka nila'y ang pagdami ng ilaw na nagliliwanag sa kumbento kapag siya'y dumadalaw kina Maria Clara. Ang mga usapay lalong sumigla nang makitang dumating si Crisostomo Ibarra. Ang binatay tumuloy sa bahay ng Katipan at magalang na binati si Padre Salvi na nooy papunta rin kina Maria Clara. Ang pagkakatao'y naging mapagparaya sa pag-uulayaw ng dalawang magsing-ibig malapit sa bintanang nakaharap sa lawa. Susulatan ko ng aking mga kaibigan at gawan mo sana ng paraan na huwag makasama ang kura. Natatakot ako, mahal ko. Napupuna kong lagi niya akong tinititigan at kapag ako'y kinakausap ay marami siyang sinasabing hindi ko nauunawaan. Gawan mo ng paraan na huwag siyang maanyayahan. Alam mo ang kaugalian dito sa atin. Naririto siya at mainam naman ang pakikitungo sa akin. Hindi nagluwat ang kanilang pag-uusap at ang kuray dumating. Yamang pista ang ating pinag-uusapan. Kung mamarapati ninyo, kayo'y aking inaanyayahang dumalo sa salo-salong idaraos bukas. Yan po'y isang kasayahang inihahanda naming magkakaibigan. Saan ninyo idaraos? Ang ibig po ng mga dalagay sa batisang malapit sa gubat na malapit sa balete, kaya't maagang-maaga kaming tutungo roon nang wag abutin ng araw. Napakagandang pagkakataon, kaya tinatanggap ko. At upang patunayan sa inyo na ako'y hindi nagtatanim ng sama ng loob. Laganap na ang dilim ng si Ibarra'y nagpaalam. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya sa daan. Ginoo, hindi po ninyo ako kilala, ngunit 2 araw ko na po kayong hinahanap. May kailangan ba kayo sa akin? Ihihingi ko po lamang sana ng tulong ang aking asawa at mga anak. Ang aking mga anak ay nangawala at ang aking asawa ay nasiraan ng isip.
Ako'y nagmamadali. Sabihin ninyo habang tayo'y lumalakad. At nawala sa kadiliman ng gabi ang dalawa. Lumakad ang magkakaibigan patungong lawa nang hindi pa nagtitilaukan ang mga manok sa madaling araw. Kasama ni Maria Clara si Sinang, ang pinsan niyang masayahin, si Victoria, ang laging walang imik, si Iday na may kagandahan, at si Neneng na maganda at palaisip. Ang mga biruan ng mga dalagay na tigil, narinig nilang dumarating ang langkay ng mga lalaki nang naglalakad sa himig ng isang tugtugin. Nag-abot ang 2 pangkat. Dalawang malalaking bangkang magkatali ang dinatnan nila sa lawa. Ang mga bangka ay nagagayakan. Ang bangkero ay isang binatang may matikas na anyo, matipunong pangangatawan, maitim, mahaba ang buhok, at sa damit niyang kamisa chino ay maaaninag ang mga siksik na laman sa kanyang mga bisig. Pagkaagahan ay tumuloy sila sa baklad ni Kapitan Tiago. Ipinahanda ni Tia Isabel ang sinigang para sa mahuhuling isda kay Andeng. Upang wag silang mainip ay nahilingang umawit si Maria Clara. Kinuha niya ang alpa at sinaliwan ang sariling awit. Sinabi ni Andeng na ang sabaw ay luto na at kailangan na lamang ng isdang isasahog. Mabilis na umakyat sa ibabaw ng baklad ang magbibinatang anak ng isang mangingisda. Sabik na sabik ang lahat sapagkat inaasahan nilang maraming huli dahil sa 5 araw nang hindi napapandaw ang baklad na yaon. Ngunit buwaya pala ang nahuli ng baklad. Noon nila nakitang tumayo ang nagsasagwan ng bangka, kumuha ng isang mahabang lubid, umakyat sa pabahay ng baklad at tumalon sa tubig. Lahat ay nangamba at walang kibuang nakamasid sa tila paglalaban ng 2 lakas sa ilalim ng tubig. Si Ibaray kumuha ng punyal at humanda upang tumulong. Lumitaw sa tubig ang ulo ni Ibarra at ng pilotong hila-hila ang buwaya, nalaslas ang tiyan at nakatarak ang punyal sa lalamunan. Iniligtas niyo ang aking buhay. Mapusok kayong lubha, at sa muli ay huwag ninyong bibiruin ang tadhana. Naging masigla silang muli. Ang magkakasama ay lumunsad sa baybayin ng gubat na pag-aari ni Ibarra at inihanda ang kanilang mga pagkain sa lilim ng isang malaking puno na nasa tabi ng isang malinaw na batisan. Maagang nagmisa si Padre Salvi ng araw na iyon. Ilang sulat ang kanyang binasa at matapos sa pagbabasay na namlay at nawalan ng ganang kumain. Ipinahanda ang kanyang sasakyan. Sumakay rito at nagtungo sa gubat. Nakarinig siya ng mga tinig na naghahalakhakan sa may gawing batisan. Kumubli ang kura sa isang punong kahoy at nakinig. Nakita niya sina Sinang, Victoria at Maria Clara na naglalakad sa batis basa ang laylayan ng kanilang damit. Halos lumuwa ang mata sa pagkakatitig sa mapuputit mabibilog na bisig ni Maria Clara. Nang nawala na sa paningin ang mga dalagay, umalis na siyang lito, sumusuray at pawisan mula sa kanyang kublihan. Nakita niya ang masayang mga nagkakatipon-tipon, ang alperes, ang koadrotor, ang kapitan, ang tenyente mayor, si Kapitan Basilio, ang guro. Magalang na bumati ang lahat nang makita siya. Na paano kayo, Padre? Ako po ay naligaw. Walang ano-ano'y sumipot sa piging ang isang babaeng payat, putlain at marusing. Nabatid ni Ibarra kay Don Filipo na yaon si Sisa na 4 na araw nang nababaliw. Subalit kumarimot ito ng takbo nang makita ang alperes. Hanapin ang babaeng yan. Naipangako kong hahanapin ang mga anak niya. Pagkaalis ni Ibarra ay lumapit si Padre Salvi sa mga kabinataan. Kinuha ang aklat na binabasa ng mga ito, saka tinanong kung ano iyon. Tinugon ni Leon na iyo'y gulong ng kapalaran. Nagalit ang pari, kaya't pinunit niya ang aklat at sinabing kasalanan ang pagbasa noon. Higit na kasalanan ang makialam sa ari ng iba lalo na't walang pahintulot. Ang inyong ginawa'y isang pag-iimbot at labag sa batas ng Diyos at ng tao. Lumayo ang kura at pagkatapos makipag-usap kay Ibaray, lumulan sa isang sasakyan. Hindi pa natatagalang nakaaalis ang kuray, dumating naman ang 4 na gwardya sibil at sarhento na ang baril ay may bayoneta. Si Elias ang inyong piloto kaninang umaga. Siya ay masamang tao pagkat nagbuhat ng kamay sa isang pari. At siya ang piloto? Siya nga, ayon sa sumbong sa amin, tumanggap kayo ng kasama sa inyong kasayahan na isang kilalang masamang tao, Ginoong Ibarra. Ang sarhento'y tiningnan ni Ibarra ng nanunukat na tingin. Wala kayong pakialam kung sino ang dapat kong tanggapin. Ang inyong alperes ay kagagaling lamang dito. Kayo man ay makaupo sa aming hapag. Batid ng sarhentong wala siyang kalaban-laban,
kaya't inutusan na lamang niya ang mga sundalo na hanapin ang piloto sa ibang panig ng gubat. Ang bayay hindi dumaraing sapagkat pipi. Natutulog kaya hindi kumikilos. Ang pagdurusa niya ay hindi ninyo nakikita. Darating ang araw na magliliwanag ang kadiliman. Ang lakas na tinipon ng daan-daang taon ay sasambulat at ang mga buntong hiningang pinitimpi ay magsisiklab. Nagtungo si Ibarra sa bahay ni Mang Tasyo pagkatapos na dalawin ang kanyang bukirin. Nadatnan niyang nagsusulat sa hieroglipiko ang matanda, kaya't nagpasya siyang umalis, ngunit napansin siya nito. Sumusulat po yata kayo sa hieroglipiko. Bakit po kayo sumusulat kung ayaw ninyong maunawaan? Ito po'y inilalaan ko sa susunod na henerasyon. Susunugin po ang lahat kong aklat kung ito'y mababasa. Ang mga magsisisunod sa ating pawang matatalino at mauunawaan nila ito, kaya't maaaring nilang sabihing may ilang hindi nahihimbing sa panahon ng kanilang mga ninuno. Napangiti ng kaunti si Ibarra at kinuha ang ilang papel sa kanyang kalupi. Naging sanggunian kayo ng aking ama, kaya't nais kong isangguni rin sa inyo ang dapat kong gawin sa binabalak kong pagtatayo ng paaralan. Sino po ang dapat kong lapitan? Ang inyong gagawin ay pangarap ko rin. Pangarap ng isang kawawang baliw, kaya't ang ipapayo ko sa inyo ay huwag ninyo akong tatanungin kailanman. Si Mang Tasyo'y nag-isip sandali at saka nagpatuloy. Ang susunod na may papayo ko sa inyo ay ang sumangguni sa kura, sa kapitan ng bayan at sa lahat ng mamamayan. Papayuhan nila kayo ng masasama, ngunit ang magtanong ay hindi nangangahulugan ng pagsunod. Sundin ninyo kunwari ang payo at ipakita ninyong ang inyong ginagawa ay ayon sa kanilang akala. Ang mabuting balak kaya ay hindi may pagpapatuloy sa gitna ng mga balakid? Kailangan pa bang bihisa ng kasinungalingan ng isang katotohanan? Sa palagay ko po'y magtatagumpay ang aking balak. Kung iaabot sa inyo ang kanilang mga kamay, at natitiyak ko sa inyong ang lahat ng inyong pangarap ay madudurog sa matitigas na pader ng simbahan. Kung totoo man ang kapangyarihan ng kura, ay papanigan naman ako ng bayan at pamahalaan, sapagkat kabutihan ng bayan ang layo ng pamahalaan. Ang pamahala ay kasangkapan lamang ng simbahan. Ang pamahala ay naniniwalang kaya lamang siya natatag ay sapagkat nakasandig siya sa pader ng kumbento at babagsak kapag siya'y iniwan. Ang bayay hindi dumaraing sapagkat pipi. Natutulog kaya hindi kumikilos. Ang pagdurusa niya ay hindi ninyo nakikita. Darating ang araw na magliliwanag ang kadiliman. Ang lakas na tinipon ng daan-daang taon ay sasambulat at ang mga buntong hiningang pinitimpi ay magsisiklab. Hindi nais ipahintulot ng Diyos, ng pamahalaan at ng relihiyon na sapitin ang araw na iyan. Ang Pilipinas ay umiibig sa Espanya at alam naman ng bayang siya'y tinatangkilik. Kung ang Espanya ay may kakulangan, siya naman ay nagbabalak ng mabuti para sa bayan. Ang sadya ko po'y ang inyong payo. Ang sabi ninyo ay magyuko ako ng ulo sa mga hari-harian. Ngunit bakit? Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang aking bayan at ang Espanya? Sapagkat ang lupain ito ay hawak ng inyong kaaway at kayo'y walang lakas na panlaban sa kanila. Nagunita ni Ibarra si Maria Clara at ito'y nagpatibay na isakatuparan niya ang balak bilang alay sa kasintahan. Ano po ang inyong maipapayo sa akin? Tingnan ninyo ang malaking kupang na iyan. Maliit pa yan ang itanim ko mula sa gubat. Tinukuran ko ng matagal hanggang sa kumapit ang kanyang ugat sa lupa. Ganyan din kayo. Isang punong gubat sa Europa at inilipat sa mabatong lupain ito. Kailangan ninyo ang sandigan at kayo'y magpakaaba. Nagbabala ang sigwa, kaya't hindi katapangan kundi isang kapangahasan ang tumutol na nag-iisa sa lahat ng umiiral sa ngayon. Walang nakapipinta sa nagkukubli sa malakas na unos, at ang pagyuko sa isang dumarating na punlo ay hindi karuwagan. Ang masamay sumasalubong sa punlong iyan upang hindi na muling makabangon. Tinanong ni Ibarra si Mang Tasyo kung ang pagtitiis niya ay magbubunga ng tagumpay. Nag-isip sumandali si Mang Tasyo at tumugon. Kung sakali mang kayo'y di magtagumpay, ay mayroon din kayong napala. Sa mga binhing itinanim ninyo'y mayroon ding tutubong pagmumulan ng bagong pananim, at kayo ang magsisilbing tanglaw sa iba na natatakot magsimula. Naniniwala po ako sa inyo. Kakausapin ko ngayon din ang kura, at marahil ay hindi naman siya katulad ng umusig sa aking ama.